Alamin naman natin ang lawak ng pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Makakausap natin sa linya ng telepono si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang hapon, Sir Juni. Magandang hapon na Ninya, magandang hapon na Jack at sa ating mga tagapakinig. Opo, Sir, ano na po ang pinakahuling ulat ng OCD kaugnay po sa lawak ng pinsala na idinulot ng Bagyong Tino sa mga apektadong probinsya? Dito po sa mga apektadong probinsya at rehiyon natin, nakapagtala na po noong 707,000 nating mga kababayan ang apektado po nung Bagyong Tino. Pero hindi pa po ito yung kabuuan dahil sa as we speak ongoing ngayon yung pag-update from the Mimaropa region also dahil nga po kakadaan lang nung bagyo sa kanila. So tinitingnan natin this number might increase also na hindi pa yung mga kababayan natin na apektado. Doon naman po sa mga nasa evacuation center, meron tayong 4,000 evacuation centers. At saka ito po ay umaabot na sa 349,000 ng mga kababayan natin ang nasa loob po ng evacuation centers. And Sir Juni, medyo nahihirapan kami actually kumuha ng info mula sa Cebu kasi alam ko medyo marami ang wala pa rin kuryente at kahit pa nga internet yata wala doon. Pero so far po sa data po na nakuha ng OCD, anong bayan po sa Cebu yung talagang matinding tinamaan ng Bagyong Tino? Kung titingnan po kasi natin yung initial na datos in terms of casualties, yung una pong napabalita doon na marami po ang nasawi ay ito pong bayan ng Compostela. Pero sinasabi nga po natin, meron pa pong areas na hindi pa nakakapagsumiti ng reports dahil nga po hard to reach pa yung mga areas like yung Liloan at saka yung mga ibang munisipyo doon. Pero dito po ganun din po yung Cebu City, kasama din po yun, yung iba po pong mga bayan po doon na kung saan meron din pong naitala, like yung Mandaue City also, yung Danao City, yung meron tayong mga kababayan po na mga nasawi doon sa area na ito. So may mga lugar pa po ba na hanggang ngayon ay hindi pa nararating ng tulong dahil sa mga sirang kalsada po o tulay? In terms po doon sa mga areas para doon sa mga relief operations at saka sa iba pa. Ang naging challenge lang po kanina kasi ang inuna po kasi ay yung debris clearing para po makadaan yung mga relief operations. Pero insofar as the LGUs are concerned, meron namang mga pauna na pong mga preposition na mga pagkain at saka non-food items. Ito po ang ginagawa na lang is kailangan may clear na yung mga kalsada para po makaiparating naman yung mga replenishment po para doon sa mga food at saka non-food items. And Sir Juni, yung sa mga binaha po na lugar sa Cebu, lahat po ba ay subside na yung baha po sa kanila? Opo, ayun naman po sa ulat sa atin doon, so nag-subside na ito kahapon pa, kaya nakapagsagawa na ng mga debris clearing at saka may mga initial na rin pong nakapunta para dun sa ating mga rapid damage and needs assessment team. And kanina nga may nakita tayo na pati Palawan sa may El Nido po, may bumagsak na hanging bridge. Kumusta na po ang sitwasyon doon ngayon at meron po ba tayong casualties doon? Sa Palawan po, wala pang naiuulat sa atin na casualties. Ganun din kahit yung mga, since El Nido nga po, it's a major tourist area, wala naman pong naiuulat pa sa atin ng mga untoward incidents dun sa mga turistang yun. And that yung mga pangangailangan naman po nila are being catered by the local government units. Pero meron na pong mga napabalita sa atin doon ng mga power interruptions dito sa 9 municipalities, pati yung mga, lalo yung mga sa barangay daw po. Although ayon po sa OCD region nal office po sa Mimaropa, ongoing naman daw po ang isinasagawang restoration dun sa power lines ng dalawang electric cooperative doon sa Palawan, yung Paleco at saka Biselco. In the meantime, mga generator sets naman daw po yung mga DRRM office. Sa katunayan po, nagsasagawa rin daw po sila ng mga Zoom meetings at saka mga online na mga virtual meetings po with the DRRM offices. Kaya nakokontak pa naman daw. Yung challenge lang daw po doon, yun daw pong debris clearing din na kailangan isagawa kaagad.
hindi pa makapag full blast dahil nga po yung ibang area po, yung western side po ng Palawan ay nakakaranas pa rin daw as we speak, no, nung mga pag-ulan. So hindi pa daw makapag full blast yung pagpunta po ng ating mga rapid damage and needs assessment team at saka ganun din yung debris clearing. So they expect that to be on full blast bukas ng umaga. And Sir Juni, mula po sa OCD, marami kasi conflicting yung numbers with regards sa casualties. Officially po, yung mga verified po, ilan po ang bilang po ng mga casualties as of ngayon po, 5 p.m.? Jack, no, after 5 p.m., as far as the NDRRMC update is concerned, no, ang ginagamit pa lang kasi natin ay yung 6 a.m. But as we speak, pinag-uusapan po, no, at vina-validate and verify yung mga additional na datos po, no, that are coming from Region 7 and then also coming from Negros Island region. So as of 5 p.m. po, ang gamit pa rin nating datos ay ito nga pong 66 na mga kababayan natin na nasawi and then 26 yung missing po. Okay. Okay. So sa ngayon po, ano na yung mga hakbang na isinasagawa ng OCD upang matiyak ang mabilis na rehabilitasyon ng mga apektadong lugar? Lalo na yung kanina, yung humihingi po ng tulong yung mayor dyan sa may bandang Talisay, Cebu, kung saan parang misulang na wipe out po yung kanilang lugar. At may threat pa na, isa pang... At may paparating pang isang bagyo na pinangangambahang maging super typhoon, Sir Juni. Tama nga, and Jet, no, dito nga sa mga LGUs, no, itong mga lokal na pamahalaan na tinamaan itong bagyong Tino, especially yung sa Cebu, yung una po nilang hiningi kasi talaga ay yung debris clearing, no, yung augmentation para sa debris clearing para maisaayos agad-agad yung mga kalsada at marating. In terms naman of replenishment, ginagawa na po yun, ano, magpapadala na ng mga food and non-food items po, no, ng mga replenishment dito sa mga areas na ito. At saka nabanggit niyo na po nga po, ano, ang ating preposition at saka paghahanda ng mga resources ng response clusters ay hindi lang dito sa areas na dinaanan ng Bagyong Tino, kasi ang tinitingnan na po natin, in fact, kanina po, no, presided by our NDRIMC chairperson, si Secretary Gibo, yung pre-disaster risk assessment na rin, no, and scenario building para dito sa paparating na bagyo. Kaya yun nga po, if I may go proceed to yung mga paalala po, no, doon sa ating mga kababayan, ang sinasabi niya, Jack, no, ng Pag-asa, ito po ay mas malakas na bagyo. Itong darating na bagyong Uwan. Mas malakas daw po ito at saka mas malawak. Ang tinitingnan natin, in fact, ang posibilidad daw po ay maaari itong maging super typhoon. Okay At po. saka yung lawak po nito ay aabot ng 900 kilometers. Oh, ang laki. Malawak, no? Kaya kahit Luzon po ang tahak nito, ibig sabihin yung ibang areas in Visayas, saka baka nga po even areas in Mindanao will also be affected. Yung pong paalala kasi sa atin dito, kailangan po alam natin sa bawat lugar natin saan, kailan at gaano kalakas yung ulan at saka bagyo na our hangin na tatama sa atin, no? Opo. At saka at saka ang pinapaalala, no, ay hindi dapat natin sinasabi na hindi pa tayo o hindi naman tayo babahain dito or hindi naman tayo nakaranas pa rito. Pagka sinabi po nung ating Okay mga po. ahensya, no, lokal na pamahalaan na nasa peligro tayo, ay dapat po talaga maganda o kung kailangan lumikas. Okay, nako, maraming salamat Sir Juni Castillo ng Office of Civil Defense. Magandang gabi, sir, at mabuhay po kayo. Magandang gabi po.